Magandang araw o magandang gabi po sa inyo aming mga taga-subaybay dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Muli samahan niyo na naman po kami sa panibagong kabanata ng aming buhay dito sa bukid. Kamusta po pala kayo? Ngayon po ay buwan ng Pebrero at ito ang pinakamalamig na buwan sa buong taon dito sa lugar na ito. Pero minsan sumisilip-silip pa rin naman ang araw. Ang akala namin nung nakaraan ay magsimula na talaga ang tag-init dahil isang linggong sunod-sunod na uminit. Pero bumalik na naman ang taglamig. Siguro excited lamang talaga kaming mag-summer kasi mas marami kasing magagawa talaga kapag tag-init. Pero tiis-tiis lamang, malapit-lapit na rin matapos ang buwan na ito. At habang nag-uulan-ulan pa ay simulan na rin naming magtanim. Katulad nitong kamatis, so sayang naman kung hindi ito mailipat. Medyo malalaki na. Malaking tulong din ito kapag ito'y namunga. Malaking tulong din sa aming mga pang-araw-araw na pagkain. Ito yung araw na matutulog kami dito at laking pasalamat namin dahil nakisama ang panahon, umaraw. So, merong kaunting kape dito sa paligid kaya binawasan ng asawa ko yung sanga at hinarvest para malinisan. At ako naman ay abala sa paglilinis dito sa loob kasi mas maganda na malinisan talaga yung mga kasulok-sulukan, mapunasan. Dahil baka may mga gumapang na mga langgam-langgam at pumasok sa tainga. Marami lamang kaming mga dala, aming kumot at mga pagkain kasi mas masarap magluto dito sa taas. At itong aming gagawin ngayon ay kiniing. So ito ay karne ng baka na sadya talaga naming binili. So kami ibihira lamang talagang bumili ng baka dahil may kamahalan at hanggang manok at tilapia lamang talagang kaya ng aming budget. Pero ngayon dahil kami magagawa ng kiniing, so napabili kami ng baka. So itong kiniing ay lumang paraan ng pag-preserve ng pagkain, lalo na noon na wala pa ng mga refrigerator. So ito nilalagyan ng asin para hindi masira at magkaroon na rin ng timpla at nilalagay sa ilalim ng abuhan para ito'y mausok-usukan. So depende kung ilang araw mo gustong nakasabit, no? Kung gusto mong makatipid at pakunti-kunti lamang yung lulutuin, so pwede ka lang kumuha ng kaunti habang nakasabit yung iyong karne dyan sa pausukan. Nagsasalitan lamang kami sa pagbantay ng karne na nakasabit dun sa loob. Binibilin din namin yung aming anak pagka nandun siya sa loob na tingnan-tingnan niya yung mga aso kasi nakaabang lamang sila dun sa abuhan. No? Pagka kinain nila ay wala, ubos ang aming kiniing. At ako'y nag-igib na rin ng tubig na aming gagamitin para sa buong gabi para hindi na kami mag-igib-igib sa labas. At ang kiniing ay bukas pa namin yung lulutuin. Kailangan pa muna nun mausukan ng matagal-tagal.
Pero itong abuhan naman nito ay hindi to mawawala ng apoy dahil malamig. Kailangan namin na mag-aapoy kami buong magdamag. At ang aming lamunang ulamin ngayon ay nilagang baka. At ito haluan namin ng repolyo at sayote. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na matutulog kami sa kubong ito. Hinantay lamang namin talaga na malagyan ito ng pintuan at mga bintana. At meron pang mga kaunting butas-butas pero mapapaikutan ito ng mga kawayan. Habang nakasalang yung aming ulam at habang meron pang kaunting liwanag, masarap magtambay dito sa labas lalo na pagka ganitong oras na ng hapon. Nakaka-relax na magkalikot ng mga tanim. At habang siya ay nagluluto, linisan ko na at bihisan itong aming anak para pagdating ng dilim, nasa loob na kami ng kubo. Antay na lang namin na maluto yung aming ulam. At meron pala kaming lampara dito, pero hindi siya naayos kaya saglit lamang siyang umilaw. Ang sarap lamang alalahanin ang mga panahon noon. Lampara sa gitna ng lamesa, pero sama-samang kumakain ng buong pamilya. So sa mga oras na ito, maagang natulog yung aming anak dahil napagod siya sa buong araw na paglalaro, hindi siya natulog ng tanghali. At kami ng asawa ko naman ang hindi makatulog dahil sa lamig. Ang setup namin, yung asawa ko sa duyan at dalawa kami ng anak ko doon sa papag. Pero dahil nga sa lamig at hindi ako makatulog dahil lagi kong iniisip yung anak ko baka wala siyang kumot, magdamag kaming nag-apoy. So salitan kaming nag-aapoy. Kaya yung aming kiniing ay halos maluto na sa kakaapoy. At kinabukasan ay maagang umakyat si Uncle para mag-abuno ng kanyang palay. At sinabi niya rin na meron nga daw meeting ang mga magsasaka. Kaya kinailangan na bumaba ng aking asawa para siya ay makimeeting. At hindi namin maluluto ang kiniing ng tanghalian.
Kasi ang plano namin dapat ay isang gabi lang kaming matutulog. So maluluto namin ang kiniing ng hapunan. Kaya kinailangan ulit namin na mag-extend na matulog ng isa pang gabi. Ako ay excited ulit na matulog kami dito na pa ng isang gabi. Pero naisip ko rin paano kaya namin malamanan naman ang damit. Makakatulog na naman ba kaya kami ng maayos. At tama lamang ang kanyang pagdating ng mga tanghali. Pero bago pa man noon, sinasabi ng anak ko na meron daw siya nakikitang kalabaw. At dahil sa aking kabisihan ay hindi ko siya pinapansin, pero nang ako'y sumilip, nakita ko na itong kalabaw na namamasyal na pala dyan sa palayan. At tama lamang yung pagdating ng asawa ko para bugawin papalayo ang kalabaw. At kung iyon ay hindi nakita agad, ay malaking damage ang gagawin ng kalabaw na yan sa palayan. At ako'y maagang nagsaing dahil wala kaming solar. Nalobat yung solar na aming ginamit nung gabi. Hindi nabitbit yung isa na na-charge. So, kailangan maaga kaming makapaghapunan. At ito na yung aming kiniing na halos maluto na sa walang tigil naming kakaapoy. Dahil ang aming gabi ay kailangan laging nakasalang para hindi lumamig. At ito'y hahaluan lamang namin ng monggo at talbos ng sayote. At habang nakasalang yung aming ulam ay magtatanggal naman siya ng mga kuhol sa palayan. So kailangan yan silang tanggalin kung hindi kakainin nila yung mga bagong tanim na palay.
At medyo late kami ngayon na nagsara ng mga pintuan at bintana. Masarap kasi sana magtambay sa labas kung hindi lamang umaambon at meron kasing bata. Pero dati, pagka kami lamang dalawa ng asawa ko natutulog dito, nung luma pa lamang yung kubo, nagtatent lamang kami dyan sa labas at nag-aapoy lamang kami. At ito na, luto na ang kiniing. Noong unang gumawa nito yung asawa ko ay hindi ko talaga magustuhan kasi parang hilaw. Pero sabi niya ganun daw talaga ang kiniing. Pero yun ay hindi masyadong napausukan. Pero ito kasi masarap yung pagkakiniing niya kasi halos straight talaga na 24 hours na pinausukan siya. Kasi walang tigil ng pag-usok yung aming abuhan gawa ng lamig at maya-maya nagsasalang kami ng kape. Kaya masarap. Lutong-luto talaga siya. Ay. Sumen, maglipat ayaw pa sumen. Matkulan dan pat ayaw na chikan. Nakalasaon. At kinabukasan, muli na namang nagtago ang araw. At sana kami po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo at alaala sa ganitong klaseng pamumuhay sa bukid. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood. Native Kalinga.